Magandang umaga po sa bawat isa. Kumbaga, throwback muna tayo, no? Kung sa nangyari ating outdoor fellowship, no? Kumbaga, gusto lang po natin ipagpasalamat ang bawat isa na maayos, walang anumang abiri na nangyari, o konting lang, pero lahat ng yung katagumpayan. Salamat po sa nagbigay ng effort, no? Ako, sabi ko na, walang naman na maitataas. Kundi ang Panginoon lang ang maitataas. Kasi ginagawa natin yan para kay Lord. Nagpapasalamat ako, sabi ko I'm blessed, super blessed sa buhay po ni Tita Jai. Kasi alas 2 gising na siya. Pumunta ng palengke, nagluto, nag-ayos, para siyang nanay sa ating lahat. No? Kumbaga parang nag-prepare ng lahat, inayos ang lahat. So I am super blessed sa buhay po ni Tita Jai. Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan. Kumbaga, salamat din kay Pastor Boots. Kumbaga, no, kahit papaano, naidala tayo ng maayos doon, yung kanilang mga sasakyan ay pinagamit sa atin para makarating tayo sa lugar na yun. So, palakpakan natin pa minsan. Salamat po. No? Kahit papaano, naging matagumpay po yung ating pong naging outdoor fellowship sa lugar na yun. No? So, kumbaga, lagi niyo pong isama, no? Kung gusto itong mag-asawa na to para kahit paano ay dugtungan pa ng Panginoon yung kanilang lakas, yung kanilang sigla para maging matagumpay yung ating pong gawain. Amen. So, ngayon pong umaga, no, gusto ko pong talakayin natin yung patungkol sa puso. No? Hindi man Valentine's Day sa umaga sa araw na ito, kundi gusto natin pag-usapan yung nilalaman ng ating puso. So, bago natin buksan yun, tingnan muna natin ang salita ng Panginoon dito sa 1 Samuel 16, verse 1, 6 up to 13. Yan yung ating pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Nawa, masalamin po natin yung ating sarili, yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, nandiyan na ba kayo? Amen. Okay. I pray in the name of Jesus, ay tawag dito, ay buksan ng Panginoon ang ating kaisipan. I pray in the name of Jesus, mag-minister din siya sa ating mga puso. So, simulan natin. Ang sabi dito sa 1 Samuel 16, verse 1, 6 up to 13. Pasilip po yung mga salita ng dadaanan natin. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakbil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Gusto ko pong pansinin dito, as a prophet, as a servant of God, nalulungkot si Samuel dahil sa pagkakaalis kay Saul. Question, bakit naalis si Saul bilang hari ng Israel? Bakit? Ang sabi dito, itinakwil ko na siya bilang hari. Sino nagtanggal? Ako? Si Yahweh. Si Lord ang nagtanggal. Hindi ho si Samuel, kundi si Lord. Salaminin po natin ang ating sarili pagdating in the ministry. Ang Diyos pala, kumbaga talagang kapag hindi ka talaga sumunod doon sa kanya pinag-uutos, ang Diyos din ang magtatanggal sa'yo. Magre-remove sa'yo.
Kaya nga pasalamatan natin kapag tayo ay nasa loob ng ministry at ginagamit ng Panginoon sa ministry, pahalagahan natin. I-treasure natin yung bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ni Haring Saul, pinili siya ng Diyos upang mauna, maging leader doon sa bansang Israel. But the problem is, hindi sa sumunod sa Panginoon, kundi ginawa niya ang sarili niyang diskarte. Bakit? Siya naalis. Bakit siya natanggal? Nakakatakot, ano? Kumbaga, akala mo nasiserve ka, hindi pala hindi ka nasiserve. Makikita natin sa buhay ni Saul, kumbaga parang tawag dito. Naalala natin, si Saul, bagamat siya pa rin yung hari ng Panginoon, tinakwil na siya ng Panginoon, pero makikita natin yung buhay niya, naging matatakutin. Kumbaga, parang hindi na siya kayang humarap sa kanyang mga kalaban. Nandun siya dinadalaw ng mga demonyo. Hindi na siya tinitigilan ng mga demonyo, kaya pinapatawag si David para umawi, para yung mga demonyo umalis sa kanya. Kumbaga, hindi na naging ayos. Bakit? Kasi nga, inalis na sa kanya yung Espiritu ng Panginoon. Tinanggal na sa kanya yung pagiging hari. So, akala natin, minsan nasa loob tayo ng ministry, akala natin nasisimpa na tayo, pero hindi naman. Katulad dito, ano yung naging kasalanan niya? Ang kasalanan niya ito. Ang sabi ng Panginoon, through Prophet Samuel, kay Haring Saul, sabi niya, patayin mo lahat ang iyong mga kalaban. Sabi niya gano'n. Wala kang ititira kahit bata, kahit halot. Ganon kabrutal. Kung titingnan mo, para baga no mercy si God, kahit bata papatayin. Kasi kalaban niya yun eh. Kaya lahat para mamabuhay sila ng matiwasay ang mga Israelita. Kasi sila yung nanggugulo sa kanila, kaya hindi sila makabubuon eh. Hindi sila makagalaw ng maayos dahil magbubugulo sa kanila. Kaya the best thing na kayang gawin ng Panginoon, lahat ng umaaway sa inyo, patayin niyo lahat. Nakukuha niyo po? No. Ganun ang ng Panginoon, na gusto ng Panginoon, ang mga Israelita, mabuhay ng malaya, na walang gumagambala sa inyo. Pero nung nangyari, nung lulusog na si Haring Saul doon sa kampo ng kalaban, nakita niya yung hari, nakita niya yung mga baka, mga kambing, mga tupa, matataba. Sabi ng Panginoon, anong instruction ng Panginoon? Patayin lahat. Pero ang ginawa niya, hindi niya pinatay yung hari, hindi niya pinatay yung mga matatabang baka, yung tupa, yung kambing. Ano niya? Ano yung kanyang katwiran? Ano yung kanyang katwiran? Ang katwiran niya, i-offer natin yan kay Yahweh. Nakukuha po ninyo? No? Kaya, doon sa kasabihan, na sinasabi na salita ng Panginoon, ang sabi ay ganito, ay obedience better than sacrifice. No? Mahalaga ang pagsunod kaysa doon sa mga sacrifice na ginagawa mo. May mga kakilala tayo na naglilingkod sa Panginoon, kahit hindi na ako umatay, ito pera. Nakuha nyo? Mahalaga yung pagdalo. Kahit bigay ka pa ng bigay sa church, kahit support ka pa ng support ng church, pero hindi ka naman dumadalo sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, sa paggawain ng Panginoon, wala rin pala. Nakuha nyo? Obedience better than sacrifice. So napakahalaga pala ng pagsunod. Kahit ang mga sacrifice na gagawin mo, kung hindi ka naman pala sumusunod, useless. Kaya, sabi na, dumating na si Prophet Samuel, sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, pinatay mo ba lahat? Anong sagot ni Saul? Opo. Sabi niya gano'n. Biglang umungol yung baka. Sabi ng baka, sinungaling. Kumbaga batay ng baka doon, sabi gano'n ni Samuel. Akala ko hindi po yan i-offer namin yan kayo. So, dahil doon, kumbaga nagalit ang Diyos sa kanya. At hindi lang yun, nung aalis na siya, yung laylayan ni Prophet Samuel napunit. Nagbitaw ng salita ito si Prophet Samuel. Mula sa mga araw na ito, sabi niya gano'n, tinatanggal ka na ng Diyos na bilang hari ng Israel. So, napakasakit na you're serving God
Meron nga akong salita, no? Meron nga akong laging natutunan na moral lesson mula doon sa case ni Sister Marlene, no? Meron akong naging natutunan na lesson doon eh. Kasi si Sister Marlene, noong mga panahon na yon, nangangailangan ng dugo. Mayabang ako. Dahil bakit? Meron ako ng ID ng Green Cross na ako ay nagdodonor ng blood. May ID ako ng AUF. May ID ako ng, ang tawag nito, sa ONA. No? So, may mga ID ako kasi binibigyan kami ng mga ID. Ang sinasabi nila sa amin, kapag pakuha ka ng dugo, pag ikaw nangailangan, libre ka. Pakita mo lang yung mga ID na yan. So, piling ko, qualified ako. So, punta kami doon. Sige, punta kami. Alam mo, pagdating ko doon, pinakwenta ko yung ID. Ano po ako, donor po ako ng blood. Okay. Chile. Alam niyo ng Chile? Sabi na, sorry po, hindi kayo pwede makunan. Bakit? Kasi mataas yung hemoglobin. Hindi ba lang kung mataas? Mababa yung hemoglobin mo. Hindi po kayo pwede. Sabi ko din, nagpapakuha naman ako. Kahit na po ang hinahanap natin doon sa hemoglobin mo na kailangan tumaas. Yun po yung kailangan ng pasyente. Sabi niya, ganun ba? Naku, sabi ko, nalungkot ako. Kasi hindi ako nakapag-offer ng blood eh. Kasi kailangan niya nga yung blood. So, nalungkot ako. Doon pumasok yung kataga sa aking kaisipan na marahil sinasabi ng Panginoon sa akin, ganyan din ang buhay Kristiyano. Kung tingin mo, you are qualified, and yet you are disqualified. Nakuha nyo? Akala mo, qualified ka as a Christian, naakit doon sa langit, pagdating pa na sa langit, hindi kita nakikilala. Nakuha nyo kung ibig ko sabihin, yun ang punto natin. Kung baga, akala natin, okay, pero hindi pala. Katulad po na nangyari kay Saul. No, kung saan ang Diyos ang nagtakwil. Ngayon, para ma-replace kung wala, magpapalit ng iba. Moral lesson. Kapatid ko in faith. Lesson. Siguro, ito lang pag-aaralan natin, mahaba ho yan eh. Moral lesson. Kapag nilagay ka ng Diyos, nilagay tayo ng Diyos sa isang mahalagang mission, gawin natin heartedly, faithfully, ang paglilingkod sa Kanya. Amen. Itinalaga ka ng Diyos eh. Tapos, kung nilagay ka ng Diyos niyan, huwag tayong magyabang, kung hindi ako pupunta dyan, walang mangyayari dyan eh. Kung hindi ako gagalaw dyan, walang mangyayari dyan eh. Huwag natin ilagay yun sa isip natin. Mapaparalyze ang ministry kapag hindi ako kumilos dyan. No? Hindi makakagalaw. No? Kung tayo mag-isip na ganun. Ang Diyos ay hindi nauubusan ng tao. Amen. Kayang-kayang magpalit ng Diyos ng tao kahit tayo pa ang pinakamagaling sa larangan ng pagministeryo ng Panginoon. Kaya kang palitan ng Panginoon. Ang mahirap ang kukuha pa siya ng hindi walang karanasan, walang alam. Tapos ikaw ngayon nandun ka nakaupo, tinitingnan mo, gumagalaw ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Moral lesson po yun. Kaya kapag tayo po nilagay ng Diyos sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo, nilagay tayo ng Diyos to lead the people, o kung nilagay tayo ng Diyos para sa isang certain na ministry na nilagay ng Diyos sa atin, pahalagaan po natin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na tayo magamit ng Diyos. Amen. Kaya nga, yun po yung pinaka-moral lesson na gusto kong pansinin dito. Ang Diyos ay hindi na uubusan ng tao. Kaya kanyang palitan kahit ikaw pa yung pinakamagaling. Ilalagay niya yung mga bagay na tingin mo na walang karanasan, walang kaalam-alam, and yet kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So nakikita niyo po ngayon, sabi niya, magdala ka ng langis. Pumunta ka kay Jesse, taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. So may pinili ng Panginoon. Kapatid ko in faith, kapag hindi pa natin binago yung mga attitude na meron sa atin, ang Diyos pumipili na siya ng tao ngayon para sa gagalaw sa kanyang ubasan. Amen. Okay, tuloy natin. Dito na ako. Sabi dito, verse 6. Tatalo na ako ng 6, no? Verse 6. Nang makarating na sila, nakakita na Samuel si Eliab. Nandun na siya sa bahay ni Jesse. No? Nandun na siya sa bahay ni Jesse. Nakita niya yung kanyang anak.
anak ni Jesse. Sino daw? Si Eliab. Sabi niya, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. So, nung nakita niya si Eliab, sa kanyang personal na pananaw, ang sabi niya, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na ang pinili ni Yahweh para maging hari. So, bilang mga tao, qualified siya eh. No? Halimbawa tayo, di ba kapag may mga nag-a-apply, no? Kaya, ito matalino, ito maganda suot, ito mukhang professional. Pwede na to. Pero hindi pala yung qualification ng Panginoon para sa kanyang pagpili sa mga taong nais maglingkod sa Kanya, sa mga taong nais magbigay papuri sa Kanya, sa mga taong gusto magpagamit sa Diyos. Hindi pala yung qualification, do kailangan yun. No? Pero ang pinakamahalaga na qualification, mamaya titignan natin. Sabi ng Panginoon sa Kanya, verse 7, ngunit sinabi sa Kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas. Mataas pala, ito si Eliab. At kakisigan, wow, malaki katawan, medyo macho. No, tapos sabi niya, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Wala pala doon sa katangian yun. Yung kanyang taas, yung kanyang kakisigan. Siyempre, baga bilang hari, hindi pa lang hari na. Sabi niya, tihan. Sabi niya, Panginoon. Sabi niya dito, hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Palabas na anyo at tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ang po, kahit pala, talented tayo, kahit pala magaling tayo, kumbaga, hindi na tinitingnan ng Diyos. Number one qualification, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, number one palang qualification, puso. Kaya kung minsan yung sobrang galing, sila yung mga taong, sorry doon sa mga words na, minsan, may mga pagkakataon na minsan masakit, may mga bagay-bagay, tali-tali mo, mahal ko po kayo. No? Gusto natin mapaglingkuran ng maayos. Yung mga bagay na kung minsan, tawag nito, dahil kumbaga, yung kanilang mga talento, no? Okay lang. Imbis na ipagamit sa Diyos, ayaw pagamit sa Diyos. Yung mga talentong nilalagay ng Diyos sa kanila. Kaya sabi dito, sa puso. Kung minsan ito yung nagiging hadlang. Sabi ko nga, yung mga binabanggit ko po, kumbaga yung mga personal ko pong mga karanasan dito. At binabahagi ko po sa inyo. Yan ang wag po natin hayaang mangyari yun. Kasi totoo yun eh. Lagi po binabanggit po sa amin yan ni Tatay Pastor. Yung kataasan, yung kayabangan. Lagi po niya yan. Every time po kami nagkakaroon ng online service, lagi po niyang binabanggit yung mga ganong klase ng kataasan. At natutunan ko po yun sa paglilingkod sa Panginoon. During that time, na ako po ay nasa kabilang ministry, ako po ay baga worship leader. At maraming mga dumarating na issue o dumarating na balita, narinig mo mula sa mga kapatid, mula sa pastor mo, mula sa mga mula doon sa Main, sa San Fernando. Sabi niya, kukunin kitang worship leader pag nag-proceed ako. Sabi niya, iba yung iba pag nagpapakanta ka eh. Sabi niya gano'n, parang yung heaven bumababa. So nakakalaki ng ulo. No? So ngayon, eto yung prayer ko. Mayabang ako eh. Ito yung prayer ko, Lord. Kung sino man po yung mga haharang sa paglilingkod sa iyo. Sabi ko gano'n sa kanila, kung sino po yung haharang o namang kayabangan na meron sa amin, Lord, sabi ko, tanggalin mo sila. Kung baga naman nila yung ulo, yun ang prayer ko sabi ko, tanggalin mo sila. No? Kung ang puso ay hindi na tama, tanggalin mo sila. Kala ko, okay. Alam niyo, yung prayer ko yun, ako unang-una ang tinamaan. Tinanggal, nawala ako. Ang sakit. Ganun pala yung feeling. No? Kaya, sabi ko, hindi siya after doon sa talento mo. After siya doon sa puso na meron ka. Kahit from the north to the south pa yung boses mo na yan, as long nakita ng Diyos yung puso mo na hanggang maglingkod sa Kanya, hallelujah, lalagisin yan ng Diyos.
bababa yung Espiritu ng Panginoon. Meron nga kaming biruan no? Tabi-tabi po kay Pastor Boots, sabi ko nga kapag nagpapakanta siya, bumababa na agad yung presence ng Lord Sabi ko nga ganun. Kumbaga, sabi nila, wag ka nang kakanta. Sige, bababa na ako. May mga ganun klase kami ng kabiruan no? Sabi ko, hindi siya after doon. Kailangan yung magaling, kailangan yung magandang boses. Pero tinitingnan ng gusto, yung puso. Sa kung ano, yung puso. Dahil nakita ng Diyos yung puso ng taong tumatayo sa kanyang harapan na sinasabi, Lord, I am nothing without you. Wala akong magagawa kung wala ka. Kailangan kita sa aking buhay. Kung baga nagpapasarbin ka sa kapangyarihan ng Panginoon, then makikita mo na alam niyang walang-wala ka, alam niyang limitado ang kakayahan mo, ang Diyos ang maglalagay doon sa iyo. Kaya sinasabi ng mga tao, wow! Napaka-anointed. Wow! Kumikilos ang Diyos. Wow! Naramdaman ko ang Diyos. Bakit? Siya ba? Hindi. Dahil yung puso niya ay nasa tama sa harapan ng Diyos. Amen. Okay. Tuloy natin. Verse 3. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab. Si Eliab, tapos si Abinadab naman. Pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi din siya pinili ni Yahweh. Verse 9. Tinawag ni Jesse si Sama. Eliab, Abinadab, si Sama, 3 anak ni Samuel, ni Jesse. Ngunit sinabi ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Verse 10, isa-isa tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Biro, lahat ng 7 na yun, wala doon ang pinili ni Yahweh. Siguro may kanya-kanyang talento yung mga niyan, pero may kanya-kanyang attitude. Ano tinitingnan ng Diyos? Puso. Amen. Yun ang qualification para piliin tayo ng Panginoon. 11. Ano sabi 11? 11. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak na wala rito? Meron pang isa, ang bunso, nagpapastol ng tupa sa ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimula ng paghahandol hanggang hindi siya dumarating. Kung baga wala pa, willing to wait. No? Willing to wait. Yung servant of God. Dahil hindi niya magagawa yung kanyang mandato hanggat hindi dumarating. Yung talagang pinili ng Panginoon. Then, 12. At sinundo nga ang anak na ito na si Jesse. Siya'y makisig, binatilyo, malusog, at maganda ang mga mata. Wow! Nangunguusap ang mga mata. No? Tawag dito, magandang lalaki siguro. No? Sabi dito, yung description kay David, sabi niya dito, makisig, na binatilyo, malusog, magandang mga mata, at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan siya ng nais. So meron katangian. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon siya? No? Anong meron? Hindi po kayo katangian na yun ay dagdag points lamang yun, pero talagang pinili ng Diyos yung kanyang puso. Amen po ba yun? No. Meron na sa katangian, maganda pa rin yung puso. Maganda yun, di ba? Meron ka ng talent, pero yung puso mo maganda pa rin. Pero may talent ka nga, pero yung puso mo hindi maganda. Disqualified. Takukuha niyo po. So yung puso, ang pinaka-number 1 qualification kay Lord, kahit hindi kagaling na kapag ang puso natin ay tama, God will bless you. God will empower you. God will assist you sa lahat ng gagawin mo. Tingnan natin. 13. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisindan ng langis. Ang langis ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang langis walang kapangyarihan yun. Pero yun po ay sumisimbolo sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nilalangisan sila. Kaya may mga makikita ka, tayo bilang mga umaattend sa church, di ba, minsan ina-anoint sila. Bakit? Kasi para samahan sila ng Espiritu ng Diyos. Yun ay tanda na kung saan ang Espiritu ng Diyos ang papatnubay sa kanila, saan man sila pumaroon. Amen. So, dahil dito, sinusunod ang sisinda ng langis at binuhusan niya. Sino daw? Si David ng langis. Binuhusan.
At sa harapan ng kanyang mga kapatid, ninukuban si David na ano daw? Ng Espiritu ni Yahweh. Kaya nga sabi ko nga, yung anointing of oil mahalaga yun. Kapag nilanisan ka ng Espiritu ng Panginoon, sabi ng Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon, nilinukuban ka. At sabi doon, mula noon, hallelujah, mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Ano? Kaya nga mahalaga yung pag-anoint. Mahalaga yung pagkapili ng Panginoon, nilalanisan ka. At sasamahan ka ng Espiritu kahit saan ka man pumaroon. Bakit? Kasi nga, pinili ka, nilamisan ka. Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, tayo'y mga pinili. Hinugasan ng banal na dugo, nilamisan ng Panginoon. Dahil tayo ay mga pinili ng Panginoon. Kaya wag natin sayangin yung opportunity na magpili ng Diyos sa atin. Amen? Kaya napakahalaga. So, anong merong puso si David? Anong meron ng puso? Bakit siya yung napili ng Panginoon? Anong meron? Sana, I pray in Jesus' name, salaminin natin ang ating mga sarili. At hindi lamang to natin ito marinig, no? Hindi lamang to natin nabasa, kundi maganda yung katangian na makita natin sa Kanya at ma-apply din naman sa ating pong mga buhay. Amen. Una, ito yung title, The Heart of David. The Heart of David, ang puso ni David. Anong meron ang puso ni David? Bakit siya ang pinili ng Panginoon na maging hari? Amen. So, una, his heart is for God. Ang kanyang puso ay para sa Diyos lamang. No? Kumbaga, hindi ka pwede, sabi nga na salita ng Diyos, hindi ka pwede mag-serve ng two masters Diba? You can serve God and you can serve Mammon, the God of money. Mahirap. Kasi kailangan isa lang. Yung pinaglilingkuran. Naapektuhan yung paglilingkod natin sa Diyos dahil doon sa iba yung pinaglilingkuran natin. Kumbaga, sandali, ganito. Tawag ito. Ano yung priority? Ito, sa ministry, sa Diyos, o ito? Walang masamang magtrabaho. Pero kung ito ang lagi na-apektuhan, saan talaga naka-incline ang puso? Nakukuha po ninyo. So kailangan, alam natin kung ano yung priority natin. Walang masamang magtrabaho, walang masamang kumita. Pero kapag na-apektuhan, yung paglilingkod sa Diyos, mag-isip-isip ka. Baka yung bagay na yun, hindi mo pala alam, akala mo naglilingkod ka, pero hindi mo pala alam, hindi ka na naglilingkod. Nakuha po ninyo. Kaya nga wag kang matakot, darating ang araw, itong mga bata nito, maglalakihan ng mga yan pala yung takayo ng Panginoon to become worship leader. Amen? Amen. No? Huwag tayo magtaka kung may mga darating dito na, wow, ito pala, sa dinala ng Panginoon. Hindi natin alam nyo kung sino-sino yung mga yan. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. At ang Diyos din, ang naglalagay sa kanilang puso, Lord, I want to serve you. Nandun sila sa loob ng church, nakaupo habang nakikinig. Biglang nangusap ang Diyos, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Nakuha nyo. No? Ito, Lord, wala man akong kakayahan, gusto kong magamit mo. O meron, Lord, gusto kong magamit mo mga talento ko. Tayo ba ang nagsasabi sa kanila, Lord? Hindi, ang Diyos. Bakit nila sinasabi, gusto ko pong maglingkod kayo, gusto ko pong ipagamit yung talento ko? Sino ba nasasabi nun? Ako ba? Hindi. Ang Diyos ang nangungusap sa kanila. Bakit lumalabas yun sa kanila mga bibig? Nakuha po ninyo. Ang Diyos ang naglalagay ng design na yun. Bakit? Kasi yung aking mga worker, hindi ginagawa yung mga dapat gawin. Pipili ako. Anak, ito. Sige, ilalagay niyo, magkakaroon ka ng design. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? So, sabi niya dito, yung kanyang puso ay para sa Diyos. Kaya nga sabi ko, gabi nalulungkot ko. Na kung saan bisan ang dapat na ibigay para sa Panginoon kapag may mga, sabi ko kanina, salamat sa Diyos, kumbaga, humupa yung ulan. Iniisip ko, kaya pumunta ako dito, nakashort lang ako No, bahala na. Ang iniisip ko, fellowship na lang kami. Kasi baka walang magdatingan, pero hindi natin na-expect. Nakita ng Diyos ang inyong puso. Amen! Palapakan nga natin ang Panginoon dyan. Woo! Ang puso
Pansinin ho natin, sa Psalm 63, verse 1, nasabi niya, "Oh God, you are my God. Early will I seek you." Maaga pa lang, excited ng hanapin ang mukha ng Diyos. Ganyan ba tayo sa pagising sa umaga o pagising sa umaga? Cellphone. No? Pagising sa umaga, ano alam na ginagawa natin? Pero si David, nakita natin yung ang kanyang puso, maaga pa lang siyang gumigising, inahanap na niya ang Panginoon. Amen? So nakita ng Diyos yun, yung kanyang klase, ng kanyang puso, na kung saan, umaga pa lang siya yung hinahanap. Di ba ang taong in love, no? Makita lang yung bumunga ng kanyang minamahal, ay masaya na siya. Di ba ganun yun? Ewan ko lang kung naranasan po ninyo yun. Ako ho, sabi ko nga, sa sobrang in love ko, noong panahon ng aking kabataan, no? Kahit sa aking pagtulog, umiikot yung kanyang mukha. In love ako eh. No? Tapos pagkising ko pa ng umaga, magkakape ako, yung kanyang mukha nakikita ko sa kape. Totoo yun, walang anong biro. Sabi ko, ba't ganun yung feeling ko? Eh, nag-aaral ako nun eh. Sabi ko nga, Sabado, Linggo, walang pasok. Gusto ko, may pasok para makita ko siya. Ganun ako ka-excite. Ganun din gusto makita ng Diyos na kung saan, no? Hanapin siya. Siya yung iniisip mo. Dahil sabi niya, "My soul thirsts for you." Ang aking kaluluwa, uhaw sa'yo. Diba? Amen? Ganun ba ka-uhaw? Gaano ka-uhaw yung kaluluwa sa Diyos? Uhaw ka ba o wala na? Wala nang uhaw, wala nang excitement. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, wala nang excitement when it comes to the ministry. Marami kang pinapaliban when it comes to the ministry. Marami mong tinatanggihan pagdating sa ministry. Hindi ka na nauuhaw. Wala na lang, okay lang. Pero si David, "My soul thirsts for you." Ano sabi niya? "My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water." Hinantulan niya ang kanyang katawan, yung kanyang flesh, ng kanyang katawan ay parang nagbibitak-bitak na lupa. Diba? Kapag nagbibitak-bitak na lupa, ang kailangan niya, tubig para manariwa. Kapatid, ang puso po ba natin ay nagbibitak-bitak na? Kapatid, ang kailangan natin tubig. Tubig ng salita ng Panginoon upang muling manariwa ang dating init, dating alam natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan po yung puso ni David. Ano pa? Tuloy pa natin. Sabi ng isang awit, "Lord, I'm hungry for the mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God inside of me. I'm hungry for the move." Kinakanta ba natin yan? May awit ka bang hinihigay ka doon? Kapag nagkukulang ka na, inaawitan mo ba sila? Na, "Lord, I'm hungry for the mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God inside of me. I'm hungry for the move of God." Gutom ka ba sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Amen. Kauhawan po natin siya. No? Kaya nga mahalaga yung mga cellphone natin ngayon eh. Dati MP3, di ba? Yung maliliit. MP3 na tawag doon? Yung maliliit MP3, no? Dati, ano yung tawag doon? Yung may karaoke na may ano? Pastor, yung may karaoke noon, yung maliit na parang tapos lalagyan siya ng ano? Tape. Walkman. Pasensya na, Pastor. Lumilita yung mga ugali natin. Mga edad natin. Walkman. No? Tapos nag-improve. Naging MP3. Ngayon, no? Bit-bit na natin yung cellphone. No? I-download mo na maraming mga kanta dyan, ilagay mo dyan, "I believe." No? Yung buong maghapon mo, wow, your presence is heaven to me. Amen? No? Nakaka-inspire yung mga awit ng makalangit. Ako sabi ko lang tatalakayin natin about music, ano? Kapag nakikinig ako ng mga awit, ng mga secular word, mamulungkot ako.
Na-experience niyo po yan? Lalo na yung mga luma. Luma, simba. Naalala ko, nasa barrio ako. Pinapalik ka sa mga nakaraan, no? Lumulungkot ka kapag yung mga kanta, inalay mo doon sa girlfriend mo, tapos bigla narinig mo yung kanta, naalala mo siya. Iiyak ka. Diba? Kasi may mga song na talagang minsan kumukonekta sa'yo. Pero pasinin mo, kapag yung mga awit na makalangit at pinipakinggan mo, na-inspire ka, nabibigyan ka ng pag-asa. Kaya nga sabi ni Sister Jen, Pastor, binuksan ko yung aking cellphone na tapos nagpalit ng mga worship. Sabi ng mga, ewan ko kung nanay yata niya, mga tao nakakarinig. Yan yung kinakanta nila sa simbahan. Nakukuha nyo? No? Kumbaga, na-inspire sila. Kaya nga, kauhawan natin. No? Katulad ni David, uhaw siya sa presensya ng Panginoon. Kagutuman natin yung salita ng Panginoon. Kagutuman natin yung presensya ng Diyos. Amen. Matatapos na po tayo. Sabi po ni David, sa umaga, gumigising siya ng maaga, no? Madaling araw. Pagdating din sa gabi, Psalm 63 verse 6. When I remember you, inaalala kita. On my bed, I meditate on you in the night watches. Diba? Kahit sa kanyang magtulog, siya pa rin yung kanyang naalala. Katulad na sinabi ko nga, sabi ko nga yung girlfriend ko, yung biniligawan ko, dahil torpe ako, di ako marunong manligaw, hanggang tingin ka na lang eh. No? Naalala niyo yun, hanggang tingin ka lang, hindi mo ma-express yung gusto mong sabihin, kaya nangyayari, no? Sabi ko nga, nakatulog ako ganyan, sa dingding ng kisame namin, nakikita ko siya eh. No? Nakikita ko siya. So, si David, ang Panginoon, matutulog na lang siya, inaalala pa rin niya ang Diyos. Iniisip pa rin niya ang Diyos. May mga experience ba kayo? Ewan ko na kung dumarating yan sa inyo, sa atin. Yung bang, ako, personal ko, walang laman na may tataas. Bisa sinasabi natin na, yung bang, halimbawa, pagkagaling ko ng trabaho, nagising, trabaho, pag uwi mo sa bahay, uupo ka. Makikinig ka ng mga songs, katulad ng mga paborito namin ni Pastor Boss, yung Jimmy Suave. Relax na relax ka. Yung bang, tinitignan mo, nagre-reflect ka sa buong maghapon, doon nabigyan pa kita ng kalwalatian. Nag-reflect pa sa inyo yan? Dumarating ba yan sa inyo? O bakas na lang dumaan yung buong magharaw na wala ka lang inisip? May mga pagkakataon na minsan mo po ka makikinig ka ng mga awit na makalangit. Lord, salamat. Walang nangyari, Lord. Na-accomplish ko ito, nagawa ko ito. Salamat, no? For the glory of God. Meron bang dumarating yan sa inyo? No? Kaya kailangan, no? Inaalala natin siya sa kabutihan ng kanyang ginagawa. Yung bang buong maghapon, no? Na walang anumang aberya na nangyari, no? Pinapasalamatan natin ang Diyos. Amen. So yun po yung una. Ang puso ni David ay para sa Diyos. Kailangan ilagay natin sa puso natin, Lord, ang puso ito ay para sa nila. Wala nang iba pa. No? Kaya nga, serve the Lord, sabi ng Bible, serve the Lord with all your heart. That heart-hearted. All your heart, buong puso kang maglingkod sa Panginoon. Kahit gaano ito kahirap, sumunod ka lang. At makikita natin sa pagsunod ay mayroong biyayang inilalaan ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Pangalawa po, His heart is for purity. Yung kanyang puso, gusto niya laging malinis. Kaya nga sabi niya sa Psalms 119 verse 11, Your word I have hidden in my heart. Yung salita ng Diyos. No? Kumbaga, kinikip niya yun, inilalagay niya yun sa kanyang puso. Kailangan pala bilang mga mananampalataya kay Kristo, napakahalaga na salita ng Diyos ay baon-baon natin sa ating mga puso. Bakit daw? That I may not sin against you. Nakuha nyo? Para yung anumang kumatok na kasalanan, yung Word of God, ang magdedepensa sa iyo na yung ginagawa natin o ginagawa mo ay hindi tama. Nakuha nyo? Kasi alam mo yung Word. Sabi po ng batas, ignorance of the law, excuse no one. Huwag mong sasabihin na hindi ko alam. Nandyan yung Word.
Yung word na nabasa mo, yung word na narinig mo, yung word na dumadaan sa wall mo. No? Siya ang magiging protection mo sa anumang uri ng palaso ng kaaway na nagpapadumi ng ating pong mga puso. Katulad ni David, no? Yung salita ng Diyos ang kinikip niya sa kanyang puso, hindi puro hatred, hindi puro galit, unforgiveness, no? O anumang meron sa ating puso, hindi yung nakikip natin, nakikip natin ang salita ng Diyos. Amen. Tuloy natin. Sabi ni David, ang lakas na kanyang loob dahil ang kanyang puso, yun ay laman niya na maging malinis. Ang sabi niya, Psalms 26 verse 2, examine me, O Lord, and prove me, try my mind and my heart. Parang sinasabi ni Hari David, malinis. Wala akong anything na kasalanan. Kaya pinapa-examine niya yung kanyang puso sa Panginoon. Examine me, O Lord. Nababanggit ba natin yan sa Lord? Lord, examine me. Examine me. Sabi niya nga, prove me, try my mind, yung aking kaisipan, and my heart. Pinapa-examine ba natin yan sa Diyos? Alam niyo, sabi ko nga, kailangan sa atin, bagamat tayo po ay pinipilit natin mamuhay ng matuwid, ng may kabanalan, ng may malinis, always natin binabanggit ang mga salitang Lord. Patawad po kung meron akong nagawang hindi tama sa harapan mo. Kasi nga, dahil hindi natin alam, minsan may mga pagkakataon nakakagawa talaga tayo ng pagkakamali sa buhay. Kaya binabanggit natin ang mga salitang Lord, please, no? Kumbaga, linisin mo ang ating puso. Pinapa-examine natin yung ating puso. Kung meron man, naalala ko, tawag dito, nag-pray. Akala ko okay. No? Okay naman ang lahat, smooth naman ang lahat. Nung mapipray na ako, nagpipray ako. Habang nagpipray ako, alam mo kung ano? Sumagi sa utak ko. Sumasagi yun. Habang nagpipray ako, sumasagi, may bumubulo sa utak ko. Ano yung ano? Yung carrots. Yung carrots. Bakit? Kasi, namalengke ako. Ngayon, yung carrots, isinama dun sa bag na hindi nabayaran. Tinitingnan ko yung sukli kung magkano, ganyan-ganyan. And yung nakita ko yung carrots, hindi kasama doon sa bayan. So, siyempre, naglalakad ako, uwi na, ay, yung carrots, gano'n. Ay, ano na. Imbis na hanapin yung carrots na nabayaran, gano'n eh. Pero alam niyo, Panginoon talagang minsan, nire-repeat ng mga bagay-bagay na nagpaparumi ng puso natin eh. Sabi niya, yung carrots. Lord, sorry po. Wala na eh. Kaya nung bumalik uli ako, no, kumbaga, hindi ko na masabi na meron nailagay sa ano ko na hindi nasabi. Kaya humihingi ako ng sorry. No? Then nagkataon naman, yung may mga binili ako, na misa naman, kumbaga sobra yung bayad. Which na tayo. No, yung mga ganun po ba? Kumbaga si David, pina-examine niya. Kapag nagpipray ka, sometimes may nilalagay siya sa isip natin, sa puso natin, may mga ginawa tayo na kailangan natin i-implement. Na-experience ba yun? Na-experience ba natin yun? Kapag nagpipray tayo, may mga sumasagi sa atin. No? Meron, di ba? Meron. So, ibig sabihin, ine-examine ng Diyos yung ating puso sa harapan niya at nakita niya yung maliit na sinasabi niya sa'yo, hindi ka ng tawad doon. O may ginawa ka doon. O may nasabi ka doon. Yung mga ganun po ba? No? I-examine yun ng Panginoon kapag po tayo ay lumalapit sa throne ng Panginoon. Si David, ini-examine niya kanyang puso. Nung in-examine ng Diyos sa kanyang puso, anong nireveal ng Diyos sa kanya? Psalms 51, verse 10 to 12. Sabi niya, ito yung prayer niya na kung saan yung kanyang kasalanan ay yung kasalanang immorality kay Bathsheba. No? Na kung saan tawag nito, kinuha ng asawa na hindi naman niya asawa, sinipingan, nagkaanak. At hindi lang yun. Kumbaga pinapatay pa yung kanyang asawa. At hindi umaamin si Haring David sa Diyos. Kaya ginawa niya, dumating ito si Prophet Samuel para i-rebuke, no? Itong si David and expose yung sin dahil hindi siya humihingi ng tawad. Ano yung lesson?
ang lesson nito, huwag nating hayaan na-expose ng Panginoon yung mga kasalanan nating ginagawa. Kaya ngayon pa lamang, kung alam na natin, diniribil na ng Diyos sa atin, sa ating mga puso, yung kasalanan na, mag-repent na po tayo. Amen. Huwag natin hayaan na-expose pa ng Panginoon yung kasalanan na ating ginagawa hanggang dumating sa worst scenario. Anong nangyari? Bagsak itong si David. Bakit? Kasi namatay yung kanyang ina. Nakuha po ninyo. Kaya every sin, there is consequence na ginagawa po natin. Akala natin yung mga sin na yun ay walang consequence, walang kabayaran. Meron po. No? Tingnan, patulad po yun, yung kanyang anak na namatay, nag-suffer yung kanyang kalooban. In-expose ng Panginoon. So, ano po yung moral lesson na gusto kong makita natin? Na kung saan, kapag nililibig na ng Diyos, yung pagkakamali natin, sabihin na natin sa Diyos. Humingi na tayo ng tawad sa Diyos. Huwag natin hayaan na-expose na tayo ng Diyos. Kaya nung in-expose ng Panginoon, yung kanyang kasalanan, ito po yung kanyang panalangin. Nakuha niyo po ngayon. Sabi niya ganito, create in me a clean heart, O God, and renew the steadfast spirit within me. Ano po yung prayer niya? Ang prayer niya, create in me a clean heart. Kasi nga yung puso niya ay hindi na tama. Nagkasala siya, marumi. Kaya nga meron tayong kantang, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Then, do not cast me away from the presence and do not take your Holy Spirit from me. Diba? Yung kanyang puso sabi niya, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thine Holy Spirit from me. Sabihin mo akong ilayo. Doon sa presensya mo, Panginoon, wag mo akong ilayo. Alam niyo, sabi ko nga, laging illustration nito eh. Narinig namin ito kay Tatay Pastor. Sabi niya, ang isda, kapag saan po ang buhay ng isda? Saan? Tubig. Sa dagat. Kapag tinanggal mo yung isda sa dagat, anong mangyayari? Mamamatay yung isda. Dahil ang buhay ng isda ay nasa dagat. Tama po ba? Yun ang panalangin ni David. Sabi niya, do not cast me away from your presence. Kasi nga, kapag nawala na siya doon sa presence ni Lord, no? Unti-unti na magdedeteriorate ang kanyang buhay. Magiging miserable na kung saan-saan na siya paparating. No? Na kung minsan, nagiging insensitive na tayo sa mga kasalanan. No? Na hindi mo pala alam, unti-unti ka na nakakapasok doon at namumuhay ka na kung anong binubuhay nila, nagiging buhay mo na rin. Nakuha ko. Sasabi niya, huwag mo kong ialis doon sa presensya mo dahil ng buhay ko. Kapatid ko, ang buhay natin ay nasa Panginoon. Tandaan natin, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Mabubuhay ang Panginoon na kahit siya lang. Nakuha niyo mo ibig sabihin. Bakit? Ulitin ko, yung dagat, yung isda nabubuhay sa dagat. Tama ba? Pag inalis mo yung isda, mamamatay yung isda. So, kailangan ng isda yung tubig para mabuhay. Tama ba? Ang tanong, kailangan ba ng dagat o yung tubig yung isda? Hindi. Kahit walang isda dyan, mananatiling tubig yan. Yan pa rin yan. Mabubuhay pa rin yan. Nakuha niyo po. Ganun din sa atin. No? Kung baga kailangan natin siya para mabuhay. Pero siya hindi tayo kailangan para siya mabuhay. Mananatili siya buhay dahil siya ay buhay. Nakuha niyo po yung sabihin. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. No? Gawin na lang natin ang gusto natin gawin. No? Hindi tayo pwede magmalaki. Kailangan natin ang Diyos sa ating pong mga buhay upang manariwa ang ating buhay pananampalataya sa ating pong Panginoon. Tuloy natin. Verse 12. Restore unto me the joy of your salvation. Kapag tayo po ay namumuhay na doon sa kasalanan, nawawala yung saya. Tama ba yun? Hindi ka na nagiging masaya. Totoo yun. Personal experience for how many years po akong nawala in the ministry. Ngumingiti ako sa labas, pero ang puso ko umiiyak dahil hindi ito ang pinangarap kong buhay. Hindi ito ang gusto ko ng buhay. Totoo ba lang saya? Kapag wala ka doon sa
sa presensya ng Panginoon. Kaya si David, ang panalangin niya, restore unto me the joy of my salvation. Kapag na-restore yun, yung tuwa at galak ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, kapatid ko, kahit ano pang meron sa iyo, magiging kontento ka. Magiging masaya ka. Bakit? Dahil ang Panginoon, nandyan siya sa buhay mo. Amen. Siya nagbibigay sa iyo ng saya. Nagiging kontento ka sa buhay. Nagiging panatag ka sa mga bagay-bagay. Kahit may mga problema kang hinaharap. Bakit? Dahil alam mo, ang Diyos ay lagi mong kasama. Kaya nga sabi ni David, yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Bakit? Hindi siya takot doon? For thou art with me. Sabi ni Bible, hindi siya takot. Kahit lumakad pa siya sa shadow of death. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death. Kahit lumakad pa siya sa mga bundok ng mga problema, bundok ng kamatayan, I will fear no evil. Hindi niya kinatatakutan niya. Bakit? Alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kaya mahalaga yun. Yung prayer ni David. Kaya makikita natin kung bakit siya bakit napili siya ng Diyos dahil yung kanyang puso ay nagnanasa na maging malinis. Amen. Lagi natin sinasabi ang mga katagal nito sa ating pong mga panalangin. Lord, tulungan niyo po akong mamuhay ng may malinis na kalooban. Sa totoo lang mahirap. Tulungan niyo po ako, Panginoon, ng mamuhay na may malinis ang puso. Sa totoo lang mahirap. Pero, hinihiling natin yun sa Diyos. Kaya everyday, pinipilit natin gawin kung ano yung mga dapat. Pero pray na ba kayo ganun? Lord, I want to live. Yung mga prayer minsan sinasabi ko, Lord, I want to live a holy life. I want to live, Lord, a clean life. Lord, tulungan niyo po akong makalakad doon, Panginoon. No? Tulungan niyo po ako. Gusto natin na madala tayo into perfection. Bagamat hindi tayo perfect, pero gusto natin madala tayo into perfection. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay perfect. Amen? Kaya nga mahalaga yung mga ganong klaseng prayer natin na kung minsan ipasayasan natin ang puso, tanggalin ang mga bagay na napaparami sa atin at hayaan natin ang Panginoon ang humubog ito ayon sa kanyang layunin sa ating pong mga buhay. Okay, pangatlo. This heart is for covenant. Mahilig si David na makipag-covenant sa Panginoon. Makipagtipan sa Diyos. No? Na kung saan, siya mismo, bawat hakbang niya, bawat gagawin niya, ay nakikipagsangguni siya sa Panginoon. Hindi tinatanong niya, Lord, pupunta ba kami? Lord, lalakad ba kami? Lord, lulusog ba kami? No? Lagi siyang nakikipagtipan sa Diyos. Lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. No? May mga pangako na sinasabi si David. May mga pangako din na sinasabi ang Panginoon kay David. Kaya kanyang puso ay lagi nakikipagtipan. Sinasangguni ang Panginoon. Katulad ng binabanggit natin sa 1 Samuel 23 verse 1 and 2. Na kung saan lulusob sila sa kampo ng kalaban, sabi niya, Lord, susugod ba kami? Kaya sagot ng Panginoon. Tingnan natin, dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteo ang Keilah at sinansam ang trigo sa biikan. Nalalaman ito ni David. Verse 2, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan mo po ba ang mga Pilisteo dito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Nakita nyo? Kumbaga, hindi siya gumagawa ng sarili niyang pamamaraan. Kumbaga, sa bawat gawa niya, sinasangguni niya sa Diyos. Nakuha po niyo, nakikipagtipan siya sa ating pong Panginoon. Sumasangguni. May mga ilan sa ating misang buhay pananampalataya, may mga nababanggit tayo sa Diyos. Tama. Lord, iligtas mo lang kami. Sa kapahamakan na to, buong pamilya ko maglilingkod. May mga promise ba tayo dito? Lord, sagutin mo lang ito. Maglilingkod ako sa iyo. May mga promise ba kayo ganyan? Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Lord, yung 10% ko, bibigay ko sa iyo. May mga pangako ba tayo ganyan? No? Para lamang natin makuha yung attention ng Panginoon. No? Kumbaga, gumagawa tayo ng mga salita para mapapayag lang natin ng Diyos. And Diyos gusto niya yan eh. God is a God of covenant. Gusto niya nakikipagtipan. At ang Diyos, kaya
hindi masisira. Ang kadalasan, yung pangako natin, ang masisira. Nakuha po ninyo. Kaya may mga pangako tayo sa Diyos na kung minsan kung bakit nangyayari sa buhay natin yan. Dahil may mga pangako tayo sa Diyos na hindi natin ito nagagawa. May mga sinasabi tayo kung minsan na hindi natin ginagawa. Pero ng panahon ng kainitan, nasa kasagsagan ng yung problema, ang dami ng mga pangako na sinasabi sa Panginoon. Pero naayos na yung problema, unti-unti nang nakakalimutan yung mga pangako ng Panginoon. Ano sinasabi ng Diyos sa mga taong nangangako? Mga Ngaral, chapter 5, verse 4, 6. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka na hindi tuparin. So kapag daw nangako tayo, tuparin natin agad. Sabi niya rito, hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang. Sa ibang translation, ang ginamit dyan, mayabang. Pero dito, mangmang. Kumbaga, tuparin mo. Ngayon, ano sabi pa ng Panginoon? Verse 6. Huwag mong pababayang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka, pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya magpapalain sa anumang iyong ginagawa. Diba? Meron siyang self-explanation. Kahit hindi mo nabigyan ng interpretasyon yan malinaw naman na kung saan, kapag tayo nangangako, kapag tayo nangangako, hindi natin tinupad yung ating pangako, ano daw sabi ng Panginoon? Galit na galit ang Diyos. So, galit pala ang Diyos sa covenant breaker. Nakuha niyo po, yung hindi tumutupad sa kanyang mga promises, sa kanyang mga pangako, nagagalit ang Diyos. At kapag nagagalit ang Diyos, may mga nagagalit kapag galit pala ang Diyos. At kapag galit ang Diyos, siyempre, tatanungin natin ngayon ang sarili natin, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit nangyayari ito? Parang hindi ko maramdaman ang Diyos. Baka may mga pangako tayo, hindi natin tinupad. Nakuha niyo po? Ang sabi niya dito, kung magkakayon, hindi ka niya magpapalain sa anuman iyong ginagawa. Kaya pala, may mga pagkakataon na para umaangat ako, bagsak, aangat ako, bagsak, aangat ako, bagsak. Bakit? Kasi meron tayong mga pinangako na hindi natin tinupad. Kaya sabi niya, hindi ka niya magpapalain. Kaya yung buhay natin na nanatili, sabi ko nga, ang daming mga Christians na kung saan hindi nila na-enjoy yung full blessing of God. And alam natin, the Lord provide, alam natin ang Panginoon ay nagsusupply ng lahat ng bagay. Pero maraming mga Kristiyano, kung minsan, hirap. Hindi sila makaalis doon sa kanilang sitwasyon. I-check natin yung sarili natin, yung puso natin. Baka naman may mga nasabi ka na tawag nito na hindi mo ginagawa. Nakuha po. Sabi dito, hindi niya tayo pagpaparaan. Kasi galit ang Diyos sa atin. Nakuha niyo. Akala natin ang Diyos hindi nagagalit. Akala natin ang Diyos mabuti lagi. Akala natin ang Diyos pag-ibig. Opo. Ang Diyos sabi naman, madalang lang niya kung magalit. Pero pagdating po dito, sa mga pangako, sa mga promises na sinasabi natin sa Panginoon, kapag hindi natin ito tinutupad, magalit yung blessing. Nakuha niyo po, pag sinabing magalit, parang, ano bang tawag ng magalit? Parang ang hirap. Parang nahihirapan ka doon sa blessing, para hindi mo mapasok. Kaya mo mapasok, kaya lumalabas agad. Nakuha po ninyo. So yun, kumbaga, gusto nice to the beat, yung kanyang puso ay lagi nakikipagtipan sa Diyos. Kung may mga bagay kang sinasabi sa iyo, Panginoon, gawin po natin. Panghuli, at tapos na po ako. His heart is for God's house. Yung kanyang puso ay para sa bahay ng Diyos. Pasilin po ninyo. Sabi nga niya, for a day in your courts is better than 1,000. I would rather to be a book or doorkeeper in the house of God
than the dwell in the tents of the wickedness. Psalms 84 verse 10. Sabi dito, mas gusto daw ni David na maging bantay ng pintuan sa bahay ng Diyos kesa manirahan sa 1,000 taon na kung saan naninirahan siya sa mga taong mga wicked. Nakuha niyo po? Mas ginugusto ni David John na maging bantay na lang in the house of God. Nakikita po ninyo yung kanyang puso. Ang kanyang puso ay para sa bahay ng Diyos. Ano ito mga bahay? Yung bahay na yan, literal na bahay. Bahay ito. Bahay ito. Si David, pinagmamalasakitan niya yung bahay ng Diyos. Kaya nga sa kanya konsepto na muling itatayo yung second temple. No? Siya yun eh. Gusto niya, lagyan ng ganito. Dami niya mga gustong gawin. Kaya si David, tinawag ang kanyang asawa na si Nicole, na nung nakuha yung kabanatipan, no? Yung kabanatipan, ano yun eh, nandun yung Ten Commandments na ginawa ni Moses, nandun yun sa kabanatipan at ilalagay sa templo. Nung nakuha po yun, nagsasayaw. Bilang hari, no? Kumbaga nagsayaw siya na parang baliw. No? Ganon siya ka-excited at ilagay. Nung nandito, sabi niya ganon, habang siya nagmumuni-muni, sandali lang. Yung bahay ko, ang ganda. Ang tinutulungan ko, ang ganda. Pero yung covenant, yung act of covenant, yung bahay ng Diyos, nandun lang. Sabi niya ganon. So nag-isip siya, itatayo muli, yung tinatawag na templo para sa Diyos. Nakuha po ninyo. No? Sa puso mo ni David, ang malasakit na sa bahay ng Diyos. I pray in Jesus' name, magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa bahay ng Diyos. Alam naman natin yung kondisyon po, no, ni Pastor Boots, sabi ko nga, nung kanyang kalakasan, nakita natin kung ano po yung pagpupursigi na kanyang ginagawa para ma-develop ng mga bagay na nandito. Pero dahil sa kanyang sitwasyon ngayon, hindi siya makakilos, even Tita Jai. Kaya kung meron din naman pagkakataon, na kung saan, na tayo, misa pumupunta dyan, salamat sa ibang mga kabataan, nakakasama natin sila malinis. Para i-prepare naman natin yung bahay na gawain ng Panginoon. Amen. Magkaroon tayo ng malasakit doon sa kanyang bahay. No? Para kahit papaano, no, kung saan yung mga tao darating, ay maging komportable naman po sila. No? Amen ba yun? No? Yun ang puso ni David na magkaroon siya ng malasakit. Sana, I pray in Jesus' name. Yung mga kapatid, magkaroon tayo ng pagmamalasakit po dito. No, alam naman natin kung ano dapat natin gawin. No? Kung meron kang, baka kinukumbik tayo ng Panginoon dyan, na wala tayong microphone, dahil lang kapos yung financial status natin, magdodonate ako ng microphone. O kaya naman, dahil kulang wala tayong ganito, gusto ko mag-donate ng ganito. No? Meron malasakit para pagdating ng mga tao, no, kung may mga bisita tayo ng darating, at least meron tayong microphone dito sa bahay ng Panginoon. Nakuha niyo po yung sabihin. No? Pag malasakitan natin ang bahay ng Panginoon. Pangalawang bahay ay hindi lamang itong bahay physical. Ang pangalawang bahay na tinutukoy ng Panginoon, yung bahay spiritual. Pag malasakitan mo yung kanyang bahay, yung templo ng Diyos, may mga pagkakataon, salamat po. Walang laman na maitataas, hindi ang Panginoon lamang siyang matataas. Salamat. God is not God of accident. God is a God of purpose. No, sa lahat ng kanyang ginagawa, hindi natin maarok ang kanyang kaisipan. Sa tingin ng iba, para tayo ay napakasama. Para tayong mag-aagaw. No? Nang namimingwit, ng isda sa palasdaan. At tingin nila sa atin, hindi. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Bakit? Diyaya ba natin? Hindi. Pero dinala sila ng Panginoon dito. Bakit? Kasi nga, ang purpose ng Panginoon, palawakin ang life of the world dito sa Pampanga, sa area ng Mexico. Sabi ni ating yung kaibigan ni Shombe, puntahan natin, Pastor, Bible study tayo dito. Nakuha niyo po yung sabihin. Nagkakaroon ng desire. Nung nagmamalasakit na, Pastor, darating din ang araw, maglalagay ang Diyos dyan ng mga tao. Opo, naniniwala po ako doon 101% and I receive sa church ng Life of the World na kung saan magdadala ng Panginoon ng mga tao para gawin ang kanyang mandato para dito. Amen? Kaya nga,
gagawa lang tayo ng ilang mga schedule lang. Sabi ko kay Ate Alo, ano lang natin, tingnan lang natin kung saan tayo pwedeng sumingit para puntahan natin itong taong ito para makapagsimula na tayo ng munting gawain ng Panginoon. Kaya kung meron man kayong mga kakilala, na wag po kayong magkatubiling magsabi kung sino yung pwede natin bisitahin. Kasi sa totoo lang, si Pastor Boss medyo struggle po doon sa kanyang sitwasyon. Ako po nagtatrabaho, Monday to Friday. No? Ang uwi ko na, minsan alas 5, minsan alas 6. No? So halos plakda na. Pero pinipilit pa rin natin gawin ang mga dapat natin gawin. No? Kung saan tayo pwede maisingit, sa gawain ng Panginoon, pinapasukan po natin. Halimbawa, si Ate Jen, yung si kaibigan ko, basta puntahan natin nga doon, pag-pray nga natin, may sakit siya. Puntahan nga natin doon, yung mga tawag nito, yung kaibigan ko, may problema, puntahan natin doon, baka sakali, basta makatulong tayo kahit nabigyan mo ng magandang advice. No? Tawa niyo po yung sabihin, no? Kumbaga, like halimbawa, si Kylie, no? yung dating kanyang BFF, wala pala si Sheila. Si Sheila, yung dating kanyang BFF, hindi ko na alam kung saan. Kasi, nagkwento ko na ito, dumaan sa aking Facebook. Hindi ko nakikita itong taong ito. Gusto ko siya punta, hindi ko alam kung saan yung bahay. Ngayon, mga ganun po ba, no? Kung sino pa po yung mga dating wala, sabihan po ninyo. No? Para papasyalan po natin sila, makamusta po natin sila. Magkaroon po tayo sa malasakit sa bahay ng Diyos. Hindi lamang sa bahay na to, kundi sa bahay ng Diyos na tutuloy ng Diyos sa bahay ng mga tao nito. Amen po ba? Amen. Kaya kapag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng puso, na katulad ni David, hallelujah, you are chosen by God. Palakpakan natin. Sige po tayo po ito.